may mga bagay pa rin na kahit nasaan tayo, gagawa at gagawa pa rin ng paraan ang mga Pilipino para maramdaman na kahit minsan hindi tayo nalalayo sa sarili nating bansa. Bonjour, it's Kimi and welcome back to another chapter of our life here in France. Sa araw na to, pumunta tayo sa isang lugar kung saan mga Pinoy lang ang nakakaalam. At ito nga ang second time namin na may experience to dito sa Paris, France. Pagkapunta nga namin, nagulat nga kami dahil tahimik lang yung daan na dinaanan namin. At pagkaliko nga ng sasakyan, grabe, ang daming mga Pinoy. At ito nga ang isa sa mga dahilan kung bakit ang sarap maging Pinoy. Kasi kahit saang sulok ka ng mundo makapunta, parang may paraan talaga tayong gumawa ng maliit na Pilipinas. Nandito nga kami sa may bandang Paris. At tuwing summer, may isang lugar na dinadayo ng maraming Pilipino. Hindi to palengke, hindi to restaurant, at hindi rin permanente yung lugar kung saan to ginaganap. Kaya kung mapadaan ka dito tuwing summer, posible na hindi na ito ang eksaktong pwesto nila. At isa nga ito sa mga dahilan kung bakit marami nagtatanong online kung saan sila makikita. At tuwing weekend lang to, kadalasan mula hapon hanggang gabi. Pagdating nga namin, iba talaga yung vibe. Kasi alam natin na hindi lang tayo ang nag-iisang Pilipino na nakakaramdam ng mga ganitong bagay. Ang pagkamis ng mga pagkain sa Pilipinas. Na pagdaan mo, maaamoy mo yung iniihaw na pagkain, sa tunog ng tawanan at kantahan. At syempre, sa Tagalog na maririnig mo sa paligid. Ibang-iba talaga ang atmosphere at yung feeling na kahit minsan sandali mo makakalimutan na nasa Paris ka pala. Pakiramdam mo nasa isang food park o weekend market ka lang sa Pilipinas. At makikita mo rito ang iba't ibang street food na paborito nating mga Pinoy. May ihaw-ihaw, may balot, may okoy-okoy, may puset, may lumpiang sariwa, may barbecue, may malutong na mangga with alamang. At syempre, hindi mawawala ang dessert o ang halo-halo na kadalasan matagal mo nang namimiss kapag nasa abroad ka. At sa tunay sa mga ganitong bagay, hindi lang pagkain ang ipinagbibili nila, kundi ang totoo, memories din. Kasi para sa maraming OFW, international students, tourists, at mga Pilipinong matagal na nakatira sa France, malaking bagay ang makatikim ulit ng pagkain kinalakihan natin. Minsan, hindi lang dahil masarap, kundi dahil bawat kagat may kasamang alaala. Naalala mo yung mga simpleng pagkain kasama ang pamilya, yung mga fiesta sa barangay, mga weekend na magkakasama kayong kumain, o yung kahit simpleng ihawan sa kanto pagkatapos ng trabaho. At siguro, yan ang isang bagay na hindi kayang palitan ng kahit gaano kaganda ng view ng Eiffel Tower. Kasi iba rin ang comfort na dala ng pagkain na kinalakihan mo. Hindi man ito malaking festival, pero malaking representation ito ng pagiging masipag at madiskarte ng mga Pilipino. Kasi kung saan may oportunidad, nandun tayo. Kung saan may mga kababayan na namimiss ang Pilipinas, may mga Pilipinong handang magluto at magbenta para maibalik kahit sandali ang pakiramdam ng tahanan. Kaya saludo talaga ako sa mga kababayan nating nagsisimula ng maliit na negosyo rito sa abroad. Kasi hindi biro ang magluto, maghanda, bumiyahe, at magbenta buong hapon at gabi, tapos kinabukasan may pasok pa. Pero ginagawa nila dahil alam nilang may mga taong kailangan sila. Sa isang katulad naming mag-asawa na medyo bago lang sa abroad, napakalaking bagay na ito na kahit nasa kabilang bahagi ka ng mundo, may mga pagkakataon pa rin na mararamdaman mong malapit ka lang sa Pilipinas. Kaya kung sakali makapunta ka rin dito sa Paris tuwing summer, subukan mong hanapin mga Filipino weekend food stalls at baka swertehin ka matikman ang mga paborito mong street foods. Thank you for sending another day with us here in France. A biento! Bye!